Maraming kayang bilhin ang malaking halaga ng pera. Pero hindi nito kailanman matutumbasan ng tunay na pagmamahal ng isang tao. Ikaw, kabarangay, pipiliin mo pa rin ba ang taong mahal mo sa gitna ng paghihirap na nararanasan mo sa buhay mo? Dear Papa Dudut, palagi kong napapakinggan noon na kailanman ay hindi nabibili ng pera ang kaligayahan ng isang tao. Ganon din ang pagmamahal. Hindi matutumbasan ng kahit magkanong halaga ang pagmamahal na nararamdaman natin. Pero naisip ko na sa totoong buhay pala ay mahirap magpanggap na kaya nating piliin ang pagmamahal kesa sa pera. Lalo na kapag nasa sitwasyon ka na mas lumalamang ang pangangailangan para sa sarili kesa sa pagmamahal para sa isang tao. Hi Papa Dudut, kumusta po kayo? Dasal ko na nasa mabuti kayong kalusugan sa oras na mabasa ninyo ang sulat ko. Sana rin po ay ma-upload po ang aking kwento online kung sakali man na mapili niyo po ito. Dahil doon ko madalas napapakinggan ang inyong programa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Chari, 34 years old at nagtatrabaho bilang IT associate dito sa Iloilo. Bago po pala ako magpatuloy ay ipapaalam ko na rin na marami akong binago sa kwento ng buhay ko na ibabahagi ko ngayong tanghali para na rin po sa proteksyon ng pribado kong buhay sa ngayon. Papa Dudut, nasa second year college ako nang maging boyfriend ko si Enzo. Kaklase ko siya sa isang minor subject at dahil makwento siyang tao ay naging close kaagad kami, Papa Dudut. Hanggang sa manligaw na nga siya sa akin at maging boyfriend ko na siya. Pero nauna akong makatapos ng pag-aaral sa kanya. Huminto kasi siya noong bago kami mag fourth year. At nang bumalik siya sa college pagkalipas ng mahigit na 2 taon ay kinailangan niya pa ring mag-working student. Meron din po siya sa curriculum sa university noon na kailangan niya pang habulin. Ang ibang bagong dagdag na subject, Papa Dudut. Kaya natagalan siya sa pag-aaral. Excuse me, busog lang. Uy, grabe namang dighay yun. Sorry, napalakas. Nabusog kasi talaga ako. Ikaw ba naman ang umorder ng 2 overload lugaw eh? Mabubusog ka talaga nun, babes. Sabi ko naman sa'yo, kanina pa ako nagugutom. Kaya nang makita ko yung picture ng overload lugaw nila sa menyong nakadisplay sa may cashier, yun agad ang in-order ko. Mabuti na lang. Legit na kung ano yung nasa picture, yun din talaga ang sinerve nila. Bagong bukas lang din kasi tong lugawan na to kaya alam mo na, nagpapakitang gilas sa mga customer. At sana, maging consistent sila sa mga isuserve nilang pagkain. Yung ibang kainan kasi 'di ba, sa una lang maganda ang service, saka maraming serving ng pagkain. Pero kapag nagtagal na, wala na. Tataasan na lang nila yung price ng mga pagkain, tapos kukontian na lang din nila ang serving. Strategy na yun ng mga nagnenegosyo. Kasi syempre, kailangan na makakuha na muna sila ng mga suking customer. Kung palaging ganito naman karami ang isuserve nilang pagkain, mapapatalas talaga tayo dito, babes. Kasi mura na busog pa talaga tayo. Ay, oops. Excuse me ulit. Mukhang busog ka na nga talaga, babes. Ano ba yan? Nakakahiya naman yung dighay ko. Buti na lang wala na masyadong tao ngayon dito sa lugawan. Kung hindi, baka kanina pa tayo pinagtitinginan. Okay lang yan. Normal namang dumighay. Ay, oo nga pala. May bibigay ako sa'yo. Sandali ah. Ito oh. Happy Mansari, babes. Uy, wow! Ang cute naman ng keychain na sapatos na to. Nagustuhan mo ba? Oo naman.
Ang cute nga kasi ang taas ng takong. Alam ko kasi na ganyan ang gusto mong design ng sapatos. Hindi ko nga lang mabili yung mismong sapatos kasi nga palagi na lang akong short sa budget. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangan bilhin sa akin yun. Hindi nga kailangan pero gusto ko. Kasi mahilig ka sa mga sapatos na mataas ang takong tsaka maganda ang brand. Pero ang nakakalungkot lang hindi ko mabigay sa'yo. Kaya nga nang makita ko yung keychain tapos naalala kita, binili ko na agad para ibigay sa'yo ngayong mansari natin. Babes, pasensya ka na kung ganito lang ako ha. Uy, ano ba yung sinasabi mo? Bakit bigla ka nalang naging madrama? Nagigilty lang kasi ako. Ilang taon na tayong magkarelasyon pero ni isang beses hindi man lang kita nabilhan ng sapatos kahit isang pares. Hindi mo nga kailangan gawin yun. Saka naiintindihan ko naman, babes. Hindi madali ang maging working student. Pero alam ko naman na ngayon lang yan mahirap. Kasi kapag nakapagtapos ka na ng college mo, matutupad na natin lahat ng matagal na nating mga plano. At makakabawi na rin ako sa'yo. Basta ang gusto ko ngayon, makapag-focus ka sa trabaho at pag-aaral mo para matupad natin lahat ng mga pangarap natin. Andito lang ako palagi para sa'yo, babes. Thank you talaga babes ha. Thank you sa pagmamahal at moral support mo. Papadudot pareho kami ni Enzo na galing sa hindi nakagagaan sa buhay. Kaya nga noong nasa college kami, naiintindihan talaga namin ang isa't isa. Kapag nagkukwentuhan kami ng tungkol sa mga buhay-buhay namin, yun din ang naging daan para maging close kaagad kami noong bago pa lamang kaming magkakilala. Yung parehong pangarap namin na makapagtapos para maibigay ang mas magandang buhay sa pamilya namin. Hindi kasi ako makakapag-aral ng college kung wala akong scholarship noon, tapos ay nakikitira lang din ako sa apartment ng pinsan ko. Kasi mas malapit yon sa university kung saan ako pumapasok. Scholar din kasi si Enzo pero nang mamatay ang tatay niya, na tanging provider sa kanilang pamilya, ay kinailangan niyang magsakripisyo at huminto sa pag-aaral para magtrabaho. Panganay kasi si Enzo sa 4 na magkakapatid. Kaya kinailangan na siya ang unang magsakripisyo noon, papadudot. Sinubukan ko pa nga siyang kumbinsihin na tapusin na ang 1 taon sa college pero hindi na raw kakayanin ang gastusin sa bahay nila. Lalo na at may sakit din ang nanay niya at may mga maintenance na gamot na kailangan niyang bilhin. Kaya naman kahit mabigat para sa kanya ay huminto na siya sa pag-aaral at nagtrabaho na lang siya, papadudot. Grabe, ang ganda naman ng sapatos na to. Bagay na bagay sa akin lalo na kapag nakasuot ako ng dress. Teka, wala man lang price tag na nakadikit dito. Hello, ma'am. Hello? May nakita na po ba kayong sapatos na gusto nyo? Ha? Napansin ko po kasi na medyo kanina pa kayo umiikot sa store namin. Ay, alam nyo? Bagay sa inyo yung sapatos na hawak nyo. Gusto nyo pong isukat? Mukhang sakto pa po yan sa paa nyo. Naku, hindi. Ayos lang. Eto nga, ibabalik ko na sa lalagyan. Ma'am, sinasabi ko po sa inyo na bagay talaga yan sa inyo. Sigurado ako na lalong dadami ang manliligaw nyo. May boyfriend na ako. Ay, ang ibig kong sabihin, siguradong lalong mai-inlove sa inyo ang boyfriend nyo kapag suot nyo na tong sapatos. Sukat nyo na po, ma'am. Sayang naman kasi nandito na kayo. Sige na nga. Ayan, bongga! Tatanggalin ko lang tong sandals ko. Sige po. Eto, isusuot ko na po sa mga paa nyo tong 2 sapatos. Ayan na nga bang sinasabi ko, ma'am. Perfect na perfect sa mga paa nyo. Bagay sa inyong sapatos na may takong. Ang ganda nga. Saka komportable siyang isuot. At talaga namang bagay sa inyo kasi ang puti ng mga paa nyo. Ano ma'am, samahan ko na po kayo sa cashier? Teka, magkano ba to?
Naka 10% discount po lahat ng sapatos ngayon dito sa store namin. Yan pong bibilhin nyo, 3,599 na lang po. 3,599 para sa isang pares ng sapatos? Oo po, discounted na po yun ma'am. Kasi maganda at matibay talaga ang sapatos na yan. Naku, kahit gaano pa to kaganda, hindi ako bibili ng ganito kamahal. Aba, ilang sako na ng bigas yun ah. Sige na, salamat na lang. Ito na yung sapatos nyo. Pero ma'am, sayang naman Mas kung... manghihinayang ako kung bibiling ko yan kaysa ipadala sa nanay ko yung pera ko. Salamat ulit kuya, pero hindi talaga ako bibili. Sige po, kayo po ang bahala. Grabe, napakamahal naman talaga ng sapatos na yun. Di talaga ako bibili ng ganong presyo, kahit gaano pa kaganda. Kaloka. Chari? Uy, ikaw nga! Sir Jerry? Oo, ako nga to. Yung professor mo nung nasa second year college ka. Kamusta ka na? Okay naman po. Kayo po, sir. Huwag mo na akong pinupo. Saka huwag mo na rin ako tawaging sir. Kasi hindi mo naman na ako professor. Sa ibang university na ako nagtuturo ngayon. Pero maayos din naman ako. Kagagaling ko lang sa department store kasi binilang ko ng bagong bag ang misis ko. Magbe-birthday kasi siya bukas. Ito nga, 2 bag pa ang binili ko para masorpresa siya. Nax, ang swerte naman po ng misis nyo. Ganun naman talaga dapat ang ginagawa ng mga lalaki sa asawa nila. Binibigay lahat ng pangangailangan at gusto ng isang babae. Ikaw ba, Chari? May asawa ka na? Wala pa po pero may boyfriend po ako. Si Enzo, naging estudyante nyo na rin siya noon. Oo. Naalala ko na siya madalas mo nakakasama noon. Ang tagal na rin pala ng relasyon nyo. Bakit hindi pa kayo nagpapakasal? Naku, hindi pa po pwede kasi hindi pa siya handa. Sa aming dalawa kasi, mas malaki po kasi talaga ang responsibilidad na nasa balikat niya. Lalo na kung ang pag-uusapan ang pamilya niya. Kaya nga hindi kami masyadong nakakapag-date ni Enzo eh. Hindi niya rin ako masyadong nabibigyan ng regalo. Pero ayos lang, naiintindihan ko naman po yun kasi breadwinner siya. Pasensya na po kung bigla na lang ako nakapagkwento sa inyo ng kung ano-ano. Ayos lang, naiintindihan ko. Alam mo, Chari, yung mga babae na kagaya mo, hindi dapat basta binabaliwala. Hindi ba natatakot si Enzo na baka maagaw ka na ibang lalaki mula sa kanya? Kung ako lang ang boyfriend mo, gagawin ko ang lahat para maibigay ang mga bagay na gusto at kailangan mo. Isa sa mga pinaka-nagustuhan ko kay Enzo ay yung pagkakaroon niya ng magandang plano at pangarap sa buhay. Sa kabila ng buhay na meron kami, hindi naaalis sa amin ang mangarap. Kaya nga bumalik din siya sa pag-aaral pagkalipas ng 2 taon. Nag-working student na rin kasi ang kapatid niyang sumunod sa kanya kaya kahit papaano ay 2 na silang nagtutulungan para sa mga gastusin sa bahay nila. Doon ako mas bumilib sa boyfriend ko pero minsan nararamdaman ko rin naman ang pagkukulang niya sa akin. Naiinggit nga ako sa ibang kaibigan ko o kaopisina ko na may mga karelasyon din tapos nakakapasyal sila sa iba't ibang lugar. Binibilhan pa sila ng mga regalo at mamahaling bag ng boyfriend nila. Samantalang ako ay palagi lamang dinadala ng boyfriend ko sa parisan, lugawan o kaya naman ay sa tapsihan. Pero ayos lang yun ang palagi kong sinasabi sa kanya. Kasi ang mahalaga naman, Papa Dudut, ay mahal namin at tapat kami sa relasyon namin sa isa't isa ng mga panahong yun. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isa si Jerry sa pinaka-paborito kong professor noong nasa college pa ako. Sobrang bait niya kasi sa akin. Sa recitation ay hindi niya ako masyadong tinatawag. Puwera na lamang kung ako mismo ang magtataas ng kamay ko para sumagot. At kapag nabigay ko ang tamang sagot ay ibang klaseng papuri ang sasabihin niya sa akin. Palagi rin siyang nakangiti na para bang ako lamang ang nakikita niyang estudyante sa loob ng classroom. Ang sabi nga ng ibang kaklase ko ay halata raw na may crush sa akin ng professor namin. Siyempre hindi ko naman yon ginawang big deal dahil bukod sa nagkakamabutihan na kami noon ni Enzo ay ayoko ng issue sa school namin.
Pero pagkatapos ng pagkikita namin noon ni Jerry sa mall, ay muli yung nasundan, Papa Dudut. Inad niya kasi ako sa Facebook at nagka-chat kami at madalas na akong nagkukwento sa kanya ng tungkol sa relasyon namin ni Enzo. Hanggang sa niyaya niya akong lumabas at sakto na birthday ko noon at busy sa trabaho ang boyfriend ko. Binilhan ako ni Jerry ng sapatos na matagal ko nang gustong bilhin pero alam kong imposible dahil hindi kaya ng budget ko. Ayoko pang tanggapin noong una pero ang sabi niya ay birthday gift niya sa akin yon. At ang sapatos na yon ang naging simula ng maling relasyon namin ni Jerry, Papa Dudut. Babes, etong kape. Salamat babes. Pasensya ka na kung ganitong oras ako nakadalaw sa iyo ha. Okay lang. Sabi ko naman sa'yo kung pagod ka na, hindi mo na kailangan pumunta dito sa apartment namin ni Denise. Ilang araw na kasi tayong hindi nagkikita kaya miss na kita. Pero galing ka pang ospital, di ba? Dumiretso ka doon pagkatapos ng klase mo sa umaga at trabaho sa hapon. Ni hindi ka pa nga nakakapagpahinga bago ka pumunta dito. Huwag mo kong alalahanin babes. Ayos lang ako lalo na ngayon na nakita na ulit kita. Parang ewan to. Totoo yung sinabi ko. Ikaw lang talaga nagbibigay ng lakas sa akin ngayon. Kaya kahit sobrang pagod na ako, marinig ko lang yung boses mo tsaka makita lang kita. Kahit papano nababawasan na. Ang sweet naman ng sinabi mo, babes. Huwag kang mag-alala. Ganun ka rin naman sa akin. Ikaw ang nag-aalis ng pagod ko sa trabaho. Kaya salamat kasi pinuntahan mo ko ngayon dito sa apartment. Kahit alam kong wala ka pang maayos na pahinga. Kumusta na nga pala si tita? Ang sabi ng doktor mas okay na raw si nanay ngayon. Mabuti na lang talaga nadala siya kaagad sa ospital ng kapatid ko bago pa lumala yung heat stroke niya. Kung na-late lang daw ng konti, baka kinailangan na siyang operahan. Ay, mabuti na nga lang talaga. Ano raw bang nangyari at na-heat stroke si tita nung isang araw? Ang sabi napagod daw siya maglaba tapos sinabayan pa ng mainit na panahon. Kaya ayun, nakita na lang siya ng kapatid ko na nakahiga malapit dun sa nilalabahan niya. Pero salamat talaga sa Diyos, walang nangyaring grabe kay nanay. Hindi rin nabagok yung ulo niya tsaka wala rin siyang malalang sugat mula sa pagkakatumba niya. Bukas daw ng umaga pwede na siyang lumabas ng ospital. Kung magandang balita yan, babes. Kaya huwag ka na masyadong ma-stress ngayon. Finals nyo na next week, diba? Nakapagsimula ka na bang mag-review? Hindi pa nga eh. O bakit hindi pa? Baka mahirapan ka niya next week. Hindi ko rin kasi alam kung makakakuha ako ng mga exam para sa finals. Kulang pa yung pambayad ko sa tuition fee ko eh. Nagastos ko na yung pera ko para sa pampapa-hospital ni nanay. Tsaka para sa mga gamot na kailangan niya. Pero hindi pwedeng hindi ka mag-exam. Masasayang lahat ng pinaghirapan mo sa semester na to kung hindi mo man lang makukuha ang mga exam na yun. Hindi ko na rin kasi alam kung saan pa ako kukuha ng pera. Nakapag-advance na ako dun sa pinagtatrabahoan kong factory kaya hindi na ako pwedeng mag-advance ulit. Kahit sa mga katrabaho ko wala na rin gusto magpahiram sa akin kasi nga may utang pa ako sa kanila. Ay, sige, eto oh. May naitabi pa ako dito sa wallet ko. Gamitin mo muna to. Oh, babes, ang laking pera nito. Ipon ko yan. Kasi nga bala kong umuwi kina mama sa susunod na buwan. Gamitin mo na lang muna. Kasi tinatamad na rin akong bumiyahe pa uwi doon. Mas kailangan mo rin yan ngayon. Ha? Pero may utang pa ako sa'yo na hindi nababayaran di ba? Okay lang. Kasi wala naman akong ibang kailangan na pagkakagastusan. Mas kailangan mo yan ngayon. Kaya ikaw na lang muna ang gumamit ng pera na yan. Basta, kapag na-short ka pa ulit, sabihin mo lang sa akin para magawan ko kaagad ng paraan. Salamat talaga babes. Napakalaking tulong nito. Wala yon, basta para sa'yo. Gusto ko kasi talaga matapos mo ang college mo. Kaya tutulungan kita. Basta kaya ko, babes. Papa Dudut, aminin ko na isa sa mga dahilan kung bakit ko nagustuhan si Jerry ay dahil naibibigay niya ang pangangailangan ko pagdating sa material na mga bagay.
Ayos lang sa akin kahit pamilyadong tao siya at ayos lang din naman sa kanya na may boyfriend ako. Ang mahalaga raw sa kanya ay naipaparamdam namin ang pagmamahal sa isa't isa. Pero mas mahalaga sa akin yung mga ibinibigay niyang regalo at pera. Bukod kasi sa pagtuturo sa 3 magkakaibang university, may mga negosyo pa silang mag-asawa na kinukunan ng panggastos. Kaya naman nakagagaan talaga sila sa buhay at naibibili niya sa akin lahat ng gusto ko. Papa Dudut, isang sabi ko lang din sa kanya na kailangan ko ng pera. Para sa mga magulang ko ay hindi siya nagdadalawang isip na ibigay yun sa akin. Ang hindi niya alam ay madalas na kay Enzo ko naman inaabot yon, lalo na kapag kailangan ng pera ng boyfriend ko. Naging magastos kasi ang huling taon niya sa college at syempre obligasyon ko bilang girlfriend niya na damayan at tulungan siya sa abot ng makakaya ko, Papa Dudut. Salamat sa paghatid mo sa akin dito sa may apartment, Jerry. Wala yun. Nag-enjoy ka ba sa date natin? Oo naman. Lalo na dun sa restaurant na kinainan natin. Ang ganda ng view. Grabe. Alam ko kasi na mahilig ka sa mga lugar na may magandang view. Yung makikita mo halos lahat ng kabahayan sa ibaba. Kaya pinili ko talagang restaurant na yun kahit medyo malayo. Sulit naman ang punta natin kasi nakita ko sa mga mata mo na natuwa ka talaga. Oo, pero nagulat naman ako sa total bill ng kinain natin. Parang hindi naman ganun karami yung in-order ko. Pero umabot ng 3,000. May kamahalan nga kasi yung mga pagkain dun. Ayun na nga eh. Ang mahal na mga kinain ko. Pero hindi man lang ako nakapag-share ng kahit na magkano sa'yo. Nako, huwag mo nga iniisip yung gastos. Kasi ang mahalaga lang naman sa akin, yung bawat minuto na makasama kita, Chari. Ang sweet naman ng boyfriend ko. Anong sabi mo? Ang sweet mo. Hindi yan. Yung isa pang sinabi mo. Boyfriend kita? Ang sarap naman sa tengong marinig yun. Yun naman kasi talaga yung totoo, di ba? Boyfriend kita at girlfriend mo ko. Sige na, Jerry, bababa na rin ako ng sasakyan mo. Hindi na kita maaalok ng kape kasi baka gising pa yung pinsan ko at mag-usisa pa siya ng tungkol sa'yo. Ayos lang, naiintindihan ko. Pero ito, tali mo na to, Chari. Anong laman itong paper bag? Buksan mo para malaman mo. Uy, bagong pares ng sapatos. Kabibili mo lang sa akin ng isa pang pares nung nakaraang linggo, Jerry ha. Alam ko, pero napansin ko kasi na gusto mo yung sapatos nang mapadaan tayo sa department store kahapon. Kaya binili ko na rin kanina bago kita sinundo sa pinagtatrabahuhan mo. Grabe, ang dami ko ng mga pares ng sapatos. At lahat yon gustong gusto ko. Thank you, Jerry. You're welcome. Sige ha, bababa na ako. Ingat ka sa pag-drive mo at salamat ulit dito sa bigay mo. Bye! Bye, ingat ka. Sino yung naghatid sa'yo? Nakakagulat ka naman, Denise. Tinatanong ko lang naman kung sino yung naghatid sa'yo, nagulat ka na. Wala lang yun. Katrabaho ko lang. Katrabaho, kahit nakita ko sa hindi masyadong tinted na bintana ng kotse niya na hinalikan mo siya. Tsaka ano yan? Bagong sapatos na naman? Pwede ba? Pagod ako. Bukas mo na lang ako interviewin, Denise. Break na ba kayo ni Enzo? Hindi. Hindi pala eh. Bakit nakikipag-date ka na sa ibang lalaki at tumatanggap ka pa ng mga ganyang klase ng mamahalin na regalo? Denise, huwag ka nga makialam. Buhay ko to, okay? Hindi ako nakikialam, Chari. Nagtatanong lang ako at magkaiba yon. Alam ko naman ang sitwasyon ng relasyon nyo ngayon ni Enzo, pero kung hindi ka na kontento at masaya sa kanya, tapusin mo ng maayos ang relasyon. Hindi yung ganito na ginagawa mo siyang tanga habang wala siyang ibang ginawa at binigay, kung hindi yung klase ng pagmamahal na kaya niya lang ibigay sa'yo.
Papa Dudut, alam ko naman na mali talaga ang sitwasyon na pinasok ko. Lalo na nga at pamilyadong tao si Jerry tapos may boyfriend pa ako. Pero si Jerry na ang nagsabi na hindi na niya mahal ang asawa niya. Nagsasama na lamang sila para sa mga anak nila at ako naman ay napakalaki ng pagkukulang sa akin ng boyfriend kong si Enzo at lahat yon ay napupunan ni Jerry. Natagpuan namin ni Jerry sa isa't isa ang pangangailangan na hindi namin makuha mula sa mga kapareha namin. Oo, nagiging unfair kami sa kanila pero gano'n naman talaga ang buhay, hindi ba? Lahat unfair. Lalo na sa mga taong hindi nabibiyayaan ng maginhawang buhay na kagaya ko. Kaya kailangan kong gumawa ng paraan para hindi ako palaging nasa ibaba. Kasi nang dahil kay Jerry ay naramdaman ko na maging masaya. Nabibili ko ang mga bagay na gusto ko. Nakakapunta ako sa mga lugar na hindi ko napupuntahan. Dahil palaging kailangan ko ng magtipid, nagagawa kong kumain sa kilalang restaurant sa lugar namin at nagkakaroon ako ng mga mamahaling sapatos na matagal ko nang gustong bilhin. At lahat ng yon ay nararanasan ko ng dahil lamang kay Jerry, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahal ko naman ang boyfriend kong si Enzo, Papa Dudut. Kung hindi ko na siya mahal, dapat ay matagal ko na siyang hiniwalayan. Kasi nga ay hindi niya naibibigay sa akin ang mga bagay na gusto ko. Pero tuloy pa rin ang pangarap ko para sa aming dalawa na kapag nakatapos siya ng pag-aaral at nagkaroon ng trabaho ay magsisimula kaming mag-ipon para sa future, magpapakasal kami at magkakaroon ng maraming anak. Si Enzo lang ang nakikita ko na lalaking gusto kong makasama sa panghabang buhay. Kaya nga tinutulungan ko siya pagdating sa mga gastusin niya sa college. Madalas na yung perang ibinibigay sa akin ni Jerry ay sa kanya ko talaga inaabot para magamit niya. Na pang-allowance niya, pambayad ng tuition at sa iba pang mga gastusin na kailangan niya. Kasi gusto ko na tuluyan niyang matapos ang pag-aaral niya. Gusto ko na matupad lahat ng mga plano at pangarap naming dalawa para sa relasyon namin. Sabay kaming aangat at aalis sa buhay na kinamulatan namin. Magiging masaya kami na tuparin ang pagbuo ng masayang pamilya. Ang pakiramdam ko noon ay malapit ng matupad yon nang sa wakas ay makapagtapos ng college ang boyfriend kong si Enzo, Papa Dudut. Wakas babes, graduate ka na rin. Oo nga eh. Finally. Akala ko talaga hindi ko na matutupad tong pangarap kong to. Sabi ko naman kasi sa'yo kaya mo. Kaya dapat hindi ka pinanghihinaan ng loob. Hindi ko naman makakaya lahat to kung hindi dahil sa'yo, babes. Ikaw ang palaging nagbibigay ng lakas at suporta sa akin. Pero ikaw pa rin ang tumapos sa pag-aaral mo. Nagbigay lang ako ng moral support sa'yo. Moral support at pagmamahal para kayanin ng isang working student na katulad ko lahat ng mga pagsubok na dumaan. Kaya nga ang swerte ko na ikaw binigay ng tadhana sa akin eh. Ano ka pa babes? Masyado mo naman akong pinapakilig sa mga sinasabi mo. Sinasabi ko lang naman kung ano yung totoong nararamdaman ko. Kasi kung hindi dahil sa'yo tsaka sa lahat ng tulong mo sa akin, hindi ko magagawa to, babes. Hindi ko tsatsagain na magtapos ng college. Pero natsaga mong tapusin. Kasi pareho nating pangarap na matapos ang pag-aaral mo. At simula pa lang to, dahil marami pa tayong mga pangarap na tutuparin. At isa na doon yung pagbawi na gagawin ko para sa'yo, babes. Sa oras na magkaroon ako ng mas maayos na trabaho, mas tututukan ko na yung relasyon nating dalawa. Mas i-spoil kita. Okay na sa akin yung magkasama tayong tumanda. Bawing-bawi ka na doon. Babes, okay lang ba talaga kay na tita na dito ka dumiretso sa apartment ko pagkatapos ng graduation ceremony nyo?
Baka lang kasi naghihintay din sila dun sa bahay nyo. Nakapag-advance celebration na kami kahapon sa bahay kasi nagluto si nanay ng pansit. Tsaka sabi ko rin sa kanila na magtatagal ako sa'yo dito. Kasi nga gusto ko na ikaw ang kasama ko pagkatapos ng espesyal na araw sa buhay ko. Ang sweet-sweet mo talaga. Teka, kukunin ko lang yung pitchel ng juice sa ref. Sige. Babes, may nag-chat sa'yo. Teka, sino tong nag-chat kay Chari ng I miss you? Mabuksan nga tong cellphone niya. Chari, I miss you. Kailan tayo ulit magkikita? Miss ko ng halikan ng mga labi mo. Kilala ko to ha. Babes, hindi pa masyadong malamig tong juice. Pero siguro naman pwede nang... Bakit hawak mo ang cellphone ko? May nag-chat sa'yo eh. Wala naman talaga akong balak basahin. Pero nakita ko na lumabas sa screen ng cellphone mo yung message niya. Namimiss ka na raw niyang halikan. Namimiss ka na raw halikan ni Sir Jerry. Ano Chari? Bakit di ka makapagsalita dyan? Gusto mo ba ako na mismo mag-reply dito sa dati nating college professor? Enzo, sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Alin ang hindi sinasadya dun, Chari? Yung pakikipagrelasyon mo sa dati nating professor? Yun ang hindi mo sinasadya? O yung panloloko mo sa akin? Yung pagsira mo sa relasyon na matagal na nating iniingatan? Chari, akala ko ba may mga plano tayo? Mga plano na para sa ating dalawa pero ano to? Paano mo nagawa sa akin to? Mahal mo na ba siya? Chari, sumagot ka! Tinatanong kita, mahal mo na ba siya? Hindi ko alam, Enzo. Basta ang alam ko lang, masaya ako kapag naibibigay niya sa akin ang mga pangangailangan ko. Lalo na pagdating sa mga material na bagay. Kagaya ba ng mga bagong sapatos, bagat iba pang mga gamit mo? Yung pamamasyal mo sa iba't ibang lugar? O yung pagkain mo sa mga mamahaling restaurant? Paano mo nalaman? May nag-chat sa akin, Chari. May nag-chat sa akin dati nating kaklase nung college. Nag-send siya ng picture niyong dalawa ng Jerry na yon habang magkasama kayo sa isang restaurant. May nakakita sa inyo. May nakita rin akong picture dyan sa cellphone mo na nasa isang beach resort ka. Na ni minsan hindi mo nabanggit sa akin na nagpunta ka sa lugar na yon. Siya kasama mo doon, no? Siya kasama mo doon, di ba? At yung mga perang inaabot mo sa akin, sa kanya ba galing yun? Oo. Kasi yun lang ang naisip kong paraan para tulungan ka, Enzo. Sorry. Sorry talaga. Ako talaga yung dapat na mag-sorry kasi naging wala akong kwentang boyfriend sa'yo. Hindi totoo yan. Alam ko naman, Chari. Alam ko na sobrang dami na naging pagkukulang ko sa'yo. Pero ayusin natin to. Magsimula tayo ulit, please. Kakalimutan natin lahat na naging kasalanan natin sa isa't isa. Itatama na natin lahat ngayon. Itatama na natin lahat ng meron sa relasyon nating to. Papadudot buong akala ko ay walang alam si Enzo tungkol sa kung ano man ang namamagitan sa amin ni Jerry. Ang hindi ko alam ay matagal na pala siyang nakakahalata sa tinatago naming relasyon. Alam niya rin kung saan nanggagaling ang perang inaabot ko sa kanya sa tuwing nangangailangan siya. Napilitan siyang tanggapin yon sa kagustuhan niya na makapagtapos ng pag-aaral. Sa oras daw kasi na magkaroon na siya ng maayos na trabaho, mas mapapatunayan niya sa akin na mas karapat dapat siya ang piliin ko kesa sa ibang lalaki. Pagsusumikapan niya na makita kong kaming dalawa ang para sa isa't isa. Nang makita kong umiyak si Enzo ay naawa talaga ako sa kanya, papadudot. Kasi alam ko kung gaano ko siya nasaktan noon. Naging makasarili ako dahil pinatulan ko si Jerry para lang makuha ko ang mga material na bagay na para sa sarili ko. Hindi ko na inisip na lahat ng pagsusumikap na ginagawa ni Enzo noon ay para rin sa akin. Kasama ako sa lahat ng mga plano niya.
Samantalang ang iniisip ko lamang ay kung ano ang mga luho o material na bagay ang makapagpapasaya sa akin. Kaya naman isang desisyon ang ginawa ko para maitama ang lahat ng ito, Papa Dudut. Cherry, Jerry? Anong ginagawa mo dito sa may harap ng apartment namin? hindi mo kasi sinasagot ang mga text o tawag ko sa'yo. Hindi ka rin nagre-reply sa mga chat ko. Sinabi ko naman sa'yo na busy ako sa trabaho. Busy? Talaga? O iniiwasan mo lang ako? Saka na tayo mag-usap, may lakad ako. Tapos ano? Iiwasan mo na naman ako at hindi mo sasagutin ang mga tawag o text ko sa'yo. Ano ba talagang problema, Chari? Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin? Kailangan ko ng space, Jerry. Space? Para saan? Space para isipin kung dapat ba nating ipagpatuloy ang relasyon natin. Iiwan ko na ang asawa ko. Jerry, hindi mo pwedeng gawin yan. Bakit naman? Dahil may mga anak kayo. Pero hindi ko na nga mahal ang asawa ko. Ikaw na ang mahal ko, Chari. Hindi ko naman puputulin ang obligasyon ko sa mga anak ko. So suportahan ko pa rin sila. Pero hindi ko na kayang makisama sa asawa ko. Kasi ikaw na nga ang gusto ko makasama. Pero hindi nga pwede, Jerry. Alam mo, saka na tayo mag-usap. Sa tingin ko sa ating dalawa, mas kailangan mo ng oras at space para makapag-isip ka ng tama. Sandali lang, Chari. Aray! Nasasaktan ako! Bitawan mo yung braso ko! Mag-usap muna kasi tayo ng maayos. Hindi ganito na iiwasan mo na naman ako. Bitawan mo nga yung braso ko! Nasasaktan na talaga ako! Doon tayo sa kotse. Doon tayo mag-usap. Ayoko! Hindi ako sasama sa'yo! Jerry, please! Bitawan mo na ako! Halika na. Sumama ka na. Bitawan mo si Chari! Enzo? Sira ulo ka. Bakit nakikialam ka sa pag-uusap namin ni Chari? Ikaw ang siraulo! Nilalayuan ka na nga ng girlfriend ko pero lapit ka pa rin ng lapit sa kanya. Tigilan mo na si Chari! Ayaw na niya makipagkita sa'yo! Ibig sabihin, alam mo na. Oo! Matagal ko nang alaman tungkol sa inyong dalawa. Enzo, please! Tama na! Huwag mo na siyang patulan! Okay, gets ko na. Alam na ng boyfriend mo na may relasyon tayong dalawa. Kaya gusto mo na akong hiwalayan ngayon, tama? Alam niya rin ba na pera ko ginagamit mo para makapagbayad siya ng tuition fee niya? Ha? Chari, hindi ako tanga para maniwala na binibigay mo sa parents mo ang perang hinihingi mo sa akin. Dahil alam ko na binibigay mo lang yun dyan sa walang kwentang boyfriend mo! Ah, walang kwenta pala ah! Enzo, tama na! Ano Walang ba? hiya ka! Hoy Jerry, wala ka na bang bagong sasabihin? Alam ko na lahat yan eh. Alam ko na lahat ng ginawa ni Chari para matulungan niya ako na makapagtapos ng college. Siguro nga hindi ko kayang ibigay sa kanya lahat ng luho na pinatikim mo. Pero kahit magkano pa ang ilabas mong pera, hindi ka pipiliin ni Chari. Kasi ako ang mahal niya. At sigurado naman ako na alam mo na ginagamit ka lang niya. Ikaw at ang pera mo. Sira ulo kang lalaki ka! Jerry, ano ba? Pwede bang umalis ka na lang kung hindi tatawag na talaga ako ng barangay tanod? Nanggugulo ka lang dito eh. Umalis ka na! Narinig mo yon? Umalis ka na raw. Kasi hindi ka na kailangan ni Chari. Hindi ka na kailangan ng girlfriend ko. Pagbabayaran niyo to! Sinasabi ko sa inyo, pagbabayaran niyo! Lalo ka na, Enzo! May araw ka rin sa akin! Maaagad rin ako sa'yo! Papa Dudut, naging mahalaga rin naman sa akin si Jerry sa mahigit na 1 taon ng relasyon namin. Wala siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro pagmamahal lamang. Ibinigay niya lahat ng mga bagay na hilingin ko sa kanya. Kapag ilang araw kaming hindi nakakapagkita ng boyfriend kong si Enzo dahil sa trabaho at pag-aaral niya ay nagagawa naming mag-out of town ni Jerry. Ang paalam ko kay Enzo noon ay uuwi lamang ako sa bahay ng mga magulang ko at ang paalam ni Jerry sa asawa niya ay may out of town seminar sila na may kinalaman sa pagtuturo. Sa mga oras na yon ay pakiramdam ko ay sobrang prinsesa ako. Actually sa lahat ng oras na kasama ko si Jerry, isang tingin ko lang sa bagay na gusto kong bilhin ay bibilhin niya kagad para sa akin. Tapos meron pa akong monthly allowance na natatanggap mula sa kanya.
May mga oras na nagigilty ako kasi masyado niya akong ginagastusan, pero masaya raw siya kapag nakikita niya na nagiging masaya ako. Pero alam ko, Papa Dudut, na hindi pwedeng magtagal ang ganong klase ng maling relasyon. Lalo na at may naagrabyado kaming mga tao. Bago malaman ni Enzo ang tungkol sa amin ni Jerry, ilang beses na sinabi ni Jerry na handa siyang iwanan ng pamilya niya para sa akin. Pero palagi kong sinasabi na huwag niyang gagawin yon dahil ayokong makasira ng pamilya. Ayokong mawala ng tatay ang mga anak niya kahit pa sinasabi ni Jerry na hindi niya na mahal ang asawa niya. Alam ko na hindi pa rin tama na iwan niya ito para sa akin. Isa pa ay sigurado ako sa sarili ko na sa huli naman ay si Enzo pa rin ang pipiliin ko. Kaya naman nang magkaharap-harap kami, kinailangan ko nang sabihin kay Jerry ang katotohanan na kahit kailan ay hindi pwedeng maging kaming dalawa lamang ang magkarelasyon sa huli, Papa Dudut. Alam ko na masasaktan siya at ako ang may kasalanan sa lahat. Pero naniniwala ako noon na hindi pa naman huli para itama ang lahat. Kaya nang maghiwalay na kami ng tuluyan ni Jerry, bumawi ako kay Enzo. Mas naging malambing ako sa kanya at tapat sa relasyon namin. 3 buwan nang lumipas, akala ko ay magtutuloy-tuloy na ang maayos naming relasyon ni Enzo, Papa Dudut. Lalo na't nagkaroon na siya ng maayos na trabaho. Ang naisip ko sa wakas ay matutupad na namin ang mga pangarap naming dalawa. Kaya lang isang gabi nakarating sa akin ng isang napakasamang balita na sinaksak daw ng holdapper si Enzo at napatay. Ayokong maniwala. Pero nang makita ko ang malamig niyang bangkay ay napahagulhol na lamang ako ng iyak. Naisip ko pa noon na hindi totoo na sinaksak siya ng holdapper dahil hindi naman nawala ang cellphone niya. Sigurado ako na may kinalaman si Jerry sa pagkamatay niya. Pero bukod sa hindi na nakita pa ang holdapper na sumaksa kay Enzo ay wala akong mahanap na kahit na anong ebidensya para madiin sa kaso si Jerry, Papa Dudut. Kaya naman nanahimik na lamang ako dahil alam ko na wala rin naman akong mapapala sa oras na subukan kong magsampa ng kaso laban sa kanya. Hanggang sa mabalitaan ko na lamang na nabaril at napatay si Jerry ng kalaguyo ng kanyang asawa. Ang sabi ng dati kong kaklase, nabalitaan niya na nahuli ni Jerry ang asawa at kalaguyo nito sa loob ng kwarto. Nagtalo ang dalawa hanggang sa bumunot ng baril ang kalaguyo ng asawa niya at mabaril nga siya. Grabe lang, kasi hindi ko alam na may kalaguyo din pala ang asawa ni Jerry at sigurado na hindi rin yon alam ni Jerry. Sa ngayon, Papa Dudut, ay maraming taon nang nakalipas mula nang mangyari ang lahat ng ito. Pero parang sariwa pa rin sa akin ang lahat. Ramdam ko pa rin ang sakit dito sa dibdib ko dahil sa pagkawala ni Enzo, na sana'y kasama ko ngayon na nakikipaglaban sa sakit ko na breast cancer. Meron po akong stage 3 breast cancer at iniisip ko minsan na eto na siguro ang karma ko sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko. Pero naniniwala ko na mapagpatawad ng Diyos. Siguro po ay magagawa niya pa ring mapatawad ng makasalanang labis kong pinagsisisihan na. Dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko, Papa Dudut, naway nakapag-iwan ng aral sa ating mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay, Chari. Darating ka talaga sa punto ng buhay mo na malilito ka. Pwedeng malito sa iyong pagkatao o sa taong pinili mo. Ikaw, saan ka ba unang nakaramdam ng pagkalito? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jason, 26 years old, at gusto ko lang pong i-share sa inyo ang nangyari sa aking problema. May 8 buwan na siguro ang nakakaraan. May naging girlfriend ako na itago na lang natin siya sa pangalang Sandra. Mas matanda lang ako ng ilang buwan sa kanya at nagkamabutihang kaming dalawa dahil sa sulsol na mga kainuman namin.
Nakasama ko lamang siya ng isang beses sa inuman. Dinala siya ng mutual friend namin at kakahiwalay lang ni Sandra sa kanyang karelasyon. Kaya gusto niyang magpakasaya sa alak. Ako ang nakaklose niya noon at buong magdamag ay kami lamang ang magkausap. Pinagtripan pa kami ng mga kainuman namin at ginawa kaming love team. Napailing na lamang ako pero aminado naman akong nagkagusto na ako kaagad sa kanya. Kinabukasan ay inaya ko siyang mag-date. Makalipas lang ang isang linggo ay nanligaw na ako sa kanya. Si Sandra ang unang naging karelasyon ko. Torpe kasi ako dati, Papa Dudut. At hindi ko kayang makipag-usap sa mga babae. Pero iba si Sandra kasi naging komportable ako kaagad sa kanya. Kaya naman niligawan ko na. Hindi naman ako nagkamaling mahalin siya dahil napasaya niya ako. Naramdaman ko na siya na yung gusto kong makasama habang buhay kahit na bago pa lamang ang relasyon naming dalawa. Ganon din naman daw siya sa akin noon. Kaya nga nagplano kaming magsama ng dalawa para mas makilala pa ang isa't isa. Lumipat ako sa boarding house ni Sandra dahil mas mura ang upa niya roon. Bilang isang mekaniko sa talyer ay maliit lang noon ang kinikita ko kaya mas praktikal para sa akin na piliin kung saan ako mas makakatipid. Online seller naman si Sandra at mas malaking dihamak ang kinikita niya kesa sa akin noon pero hindi naman yun issue sa relasyon namin. Baby, date tayo bukas ha? Bukas? Hindi ako pwede. Oh, bakit naman? May pasok ako sa talyer eh. Day off mo kaya? Dapat. Pero pinapapasok ako ng boss ko. Nakakainis kasi yung isang katrabaho ko. Si Bruno na naman ba yan? Paano mo nalaman? Siya lang tong sakit ng ulo mo sa talyer. Kabago-bago kasi akala mo boss kong umasta eh. May mga ganong tao talaga. Di ko nga alam kung bakit nakuha yun sa trabaho eh. Wala namang alam sa mga kotse. Kahit nga sa pagkakarwas eh, palpak yun. Lagi nagre-reklamo yung mga customer namin dahil sa kanya. Eh bakit di patanggalin? May utang na loob si boss sa kanya eh. Basta mahabang kwento. Naiinis lang ako. Huwag na lang natin pag-usapan. Hayaan mo na. Sa susunod na lang tayo mag-date. Thank you sa pag-intindi ha. Wala yun. Maliit na bagay. Aasikasuhin ko na lang bukas yung mga paninda ko. Ang swerte ko naman sa misis ko. Understanding na, madiskarte pa. Tumigil ka nga dyan. Mrs. daw, eh di mo pa nga ako pinapakasalan. Papakasalan kita. Mag-iipon lang ako. Hindi naman kailangan gumastos ng malaki sa kasal. Ang ibig ko sabihin, mag-iipon ng lakas ng loob para hingin ko ang kamay mo sa mga magulang mo. Mahaba-habang pag-iipon yan. Sana matanggap na nila ako, no? Ikaw kasi, nilive-in mo agad ako. Hindi na ako makapaghintay. In love yarn? Oo, sobra. Sana nga, dati ka pa dumating sa buhay ko eh. Tama lang yung timing, no? Kung dati mo ako nakilala, di kita papansinin kasi taken ako noon. Sa bagay. Pero promise ko sa'yo, pakakasalan talaga kita. Pahingi lang ng konting time at pasensya. Kailan ba ako nawala ng pasensya sa'yo? Tuwing hindi ko sinasabi na maayos yung tuwalya. Alam mo, yan talaga ang dahilan kung bakit minsan gusto ko nang sumuko sa relasyon na to eh. Grabe naman, para sa tuwalya lang. Alam mo namang ayoko nang makalat. Hindi naman nakakalat yung tuwalya ko. Nakasabit lang sa upuan. Kaya nga upuan ang tawag eh kasi inuupuan, hindi sinasabitan. Oo na. Next time talaga, tissue na yung gagamitin ko pang tuyo ng katawan ko. Basahan na lang ang gamitin mo para pwedeng nasa sahig lang. Grabe ka naman sa akin. Joke lang. I love you po. I love you too. Kahit makalat ka pa, I love you. Kahit bungangera ka, I love you too. Ganyanan na. Sige. Kahit maasim ang singit mo, I love you more. Wala naman labasan ng asim sa katawan. Kahit anong amoy mo, mahal kita. Bumabawi ah. Sige, kahit amoy ito yung laway ang buhok mo, mahal din kita. Bastos! Pag ako inaya mo magpakasal, no agad ang sagot ko.
Eh di mag-live-in na lang tayo forever. Tipid pa. Ikaw lang ang nagpatawa sa akin ng ganito ah. At ikaw lang ang nagpatibok ng ganito sa puso ko. Ay! Kapag si Sandra ang kasama ko ay malaya kong nasasabi lahat ng nasa isip ko. Komportable ako noon na ipakita kung sino ako sa kanya kaya minahal ko siya ng sobra. Hindi niya ako iniwan sa mga panahong nakita niya ang mga pagkukulang at pagkakamali ko. Mas minahal at mas inintindi niya ako, Papa Dudut. Napakaswerte ko para makahanap noon ng katulad niya. Kaya sinabi ko sa sarili kong hindi ko na siya papakawalan pa. Alam ko noon na hindi na ako makakahanap pa ng taong katulad niya na kayang gawin lahat ng pinapakita niya sa akin, Papa Dudut. Pinala ko na ngang mag-propose sa kanya kapag nag-celebrate na kami ng first year anniversary namin. Nakahanap na rin ako ng singsing na sa tingin ko ay magugustuhan niya. Hindi ko pa yon nabibili dahil kulang pa ako sa budget. Pero pinaghahandaan ko na yon. Ayoko namang mangutang noon dahil takot akong hindi makabayad. Kaya nga todo kayod ako noon sa trabaho para lamang mabili lahat ng kailangan sa bala kong kasal namin ni Sandra. Kahit nga parang impyerno ang buhay ko sa trabaho noon dahil sa katrabaho kong si Bruno. Mas bata lang siya sa akin ng 4 na taon kaya siguro ay hindi kami nagkakaintindihan noon dahil isip bata siya. Ayoko sana siyang makahalubilo noon sa trabaho pero wala naman akong choice. Ang nakakainis pa sa akin siya binili ng boss ko para i-train. Dating parking boy si Bruno noong nakilala niya ang boss ko. Nahulog ng boss ko ang wallet niya sa parking lot kung saan ay andun si Bruno. Sinoli raw ni Bruno ang wallet ng boss ko kaya natuwa yung huli. Sinabi ng boss ko na magtrabaho na lang si Bruno sa talyer niya. Walang alam nun si Bruno pero nagtiwala ang boss ko at sinabing matututunan niya yon pag tumagal. Sa akin pinagkatiwala ng boss ko si Bruno. Kuya Jason, baka pwedeng magpatulong. Ano na naman ba yan? Grabe naman kuya, ngayon lang ako nagpatulong sa'yo eh. Tapos nakabusangot ka na agad. Ano ngayon lang? Kanina lang nagpatulong ka para buksan yung dilatang baon mo. Tungkol naman to sa sasakyan. Hindi mo ba nakikita hindi pa ako tapos dito sa ginagawa ko? Sige na, Kuya Jason. Ano ba yun? Imbis na makauwi ako na maaga, nang iistorbo ka na naman eh. Ikaw lang kasi yung alam ko makakatulong sa akin eh. Ang galing mo kasi. Ano ba kasi yun? Yung pinapagawa kasing sasakyan dito, di ko alam kung paano aayusin. May kakaiba kasing tunog yung makina. Naingay kasi. Na-check mo na yung alternator? Oo, maayos naman yung kondisyon ng alternator pagkatapos ibaba. Dapat chinek mo rin yung compressor at water pump. Oo, chinek ko naman pero ganun pa rin eh. Subukan mong tanggalin yung belt saka start mo ulit kung iingay. Para malaman din kung sa labas o sa loob ng makina yung problema. Pwede rin sa timing chain yan. Hindi ko pa kasi alam yung mga sinasabi mo. Dapat alam mo na yung lahat kasi nagtatrabaho ako bilang mekaniko. Hindi ko naman gustong maging mekaniko. Eh bakit ka nandito? Mas malaki ang kita rito kaysa sa pagiging parking boy eh. Hindi porket malaki ang kita, ipapasukin mo na. Pasensya na, kailangan ko rin ng pera eh. Ako na lang kasi yung bumubuhay sa kapatid kong may hydrocephalus. Hindi ko naman siya kayang mabuhay sa pagiging parking boy lang. Alam mo naman siguro kung magkano lang ang kita ron. Ay, sige na. Ako na lang bahala ro sa sasakyan. Ayusin ko lang tong bara ng PCV valve. Thank you Kuya Jason. Thank you talaga. Jason na lang. Eh kung babe na lang. Anong babe? May boyfriend ka na ba? Ha? Boyfriend? So hindi ka pa taken? Single and available? Teka nga, bakit ganyan mga tanong mo? Sagutin mo na para alam ko. Ano nga? Ano bang pakialam mo sa love life ko? Nagtatanong lang naman. Kasi ano? mukhang kailangan mo na magmamahal sa'yo para di na laging mainit ang ulo mo. Napapansin ko kasi lagi kang galit pag nandito ka sa trabaho. Sa'yo lang naman mainit ang ulo ko. Ala, the more you hate, the more you love.
Joke lang. Kung pinagsasabi mo? Kung kailangan mo na magtatanggal ng init ng ulo mo, andito lang ako sa tabi. Magaling din ako magmasahe kung di mo natatanong. Eh ano ngayon? Nga pala, bagay sa'yo ang puting t-shirt mo. Mukha kang mabango kahit madungis. Tapos hapit pa. Parang leading man lang sa pelikula. Alam mo, bahala ka na sa kotse ginagawa mo ha. Huwag ka nang lalapit sa akin. Wow, nagalit agad. Pinuri ko lang naman yung suot mo ah. Hindi nakakatuwa. Talo mo pa ang babaeng may dalaw. Pag mo sabing, dinadatnan ka rin. Libre kita ng napkin. Lumayo ka sa akin kung ayaw mo hampasin kita ng gulong. Opo, sorry na po. Doon ako nagtaka kay Bruno, Papa Dudut. Bakit niya naisip tanungin kung may boyfriend ako? Mukha ba akong bakla? Hindi man lang niya tinanong kung may girlfriend ako. Una talaga niyang tinanong ay kung may boyfriend ako. Hindi ako makwento sa personal na buhay ko noon sa mga katrabaho ko lalo na kay Bruno. Ginawa kong private ang relasyon namin ni Sandra dahil ayokong may mga taong nakikialam sa amin tulad na lamang noong ginawa ni Bruno. Buong araw ay napaisip ako sa tanong ni Bruno, Papa Dudut. Buong araw ay napaisip din ako sa sarili ko. Hindi ko man noon maamin sa sarili ko pero napaisip ako kung meron nga bang chance na magkagusto ako sa isang lalaki. Hindi nawala ang mga tanong sa isipan ko, Papa Dudut, kaya hindi ko natapos ng maayos ang trabaho ko. Napagalitan pa ako ng boss ko na sinalo naman kaagad ni Bruno. Sinabi niyang inistorbo niya raw ako kaya hindi ako nakatapos sa trabaho. Nawala naman kaagad ang galit ng boss ko. Niligtas ako ni Bruno noon. Kinagabihan ay nakatanggap ako ng text kay Bruno. Nagsorry siya sa akin dahil sa nangyari sa talyer. Nireplyan ko siya at sinabing wala namang problema ron. Nagpasalamat pa nga ako sa kanya dahil pinagtanggol niya ako sa boss ko. Inaabot ng madaling araw ang usapan namin dahil tinuruan ko siya sa pag-aayos ng sasakyan. Masarap kausap noon si Bruno kaya kahit antok na ako noon ay ayoko pa ring bitawan ang cellphone ko. Kaya napuyat akong pumasok sa trabaho at naabutan ko si Bruno. May tinimpla siyang kape para sa aming dalawa at nagkape kami sa harapan ng talyer at nagkwentuhan. Nagustuhan kong kausap si Bruno dahil sa lakas ng sense of humor niya. Papadudot yun ang unang beses na nakaramdam ako ng takot sa sarili ko. Doon ko naramdaman na parang may kakaiba akong pagtingin kay Bruno na hindi ko magawang aminin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagkamabutihan kami ni Bruno, Papadudot. Aminado na ako noon na bisexual ako. Nabuksan kasi ni Bruno ang totoong pagkatao ko at hindi ko alam kung dapat ko ba yung ipagpasalamat, Papa Dudut. Naging komplikado ang lahat dahil syempre may karelasyon ako. Yun nga lang, kapag kasama ko noon, si Bruno ay nakakalimutan ko bigla na may Sandra ako sa buhay ko. Aminado akong mas napasaya ako ni Bruno kaysa kay Sandra. Hindi ko man yun matanggap sa sarili ko pero yun ang totoong nangyari. Nilihim naming dalawa ni Bruno ang namamagitan sa amin. Hindi pa kaming dalawa ni Bruno noon, Papa Dudut. Sinabi ko naman sa kanya na may karelasyon ako at tinanggap niya kahit alanganin siya. Sinabi niya sa akin na handa siyang maghintay hanggang sa ma-realize ko kung sino ba talaga ako. Naintindihan niyang hindi ganon kadaling mag-out. Ganon din daw siya noong simula. May mga nakakarelasyon na ring lalaki si Bruno pero never siyang nakaranas sa babae. Nakalimang boyfriend na raw siya noon at hindi rin nagtagal ang lahat dahil nga masyado pa raw siyang bata noong nakilala niya ang mga yon. Una pa lang raw hindi niya mapilit ang sarili niyang magkagusto sa babae. Nahirapan din daw siyang tanggapin noong una na nagkakagusto siya sa lalaki. Sinubukan pa nga raw niyang pigilan ang sarili niya pero yung unang nakarelasyon niyang lalaki ang nagpalakas ng loob niya para tanggapin ang sarili niya. Hindi ko man lang noon naramdaman na bakla pala si Bruno dahil lalaking-lalaki ang pananalita at kilos niya. Maging ang pangalan niya. Pero hindi mo nga rin pwedeng gawing basehan yon
sa kasarian ng isang tao. Tulad ko rin siya na walang bakas ng kabaklaan sa pisikal na itsura, pero ramdam ko noon na sa lalaki ako totoong nahuhulog. Kain na tayo, baby ko. Mamaya na ako, baby. Pinaparas ni boss tong pagpapalit ng valve seal eh. Kailangan na raw mamayang hapon ng may-ari. Kanina ka pa nagtatrabaho dyan eh. Kumain ka na muna. Mamaya na. Tapusin ko lang to. Mauna ka na. Kung ano ang matitira mo, yun na lang kakainin ko. Gusto ko kasabay kitang kumain eh. Huwag mo na akong hintayin, baby. Kumain ka na. Ayokong ikaw naman itong magugutom. Basta. Gusto ko sabay tayo. Kung di ka kakain, di rin ako kakain. Grabe naman pangongonsensya yan. Kaya kumain ka na. Sige na nga po. Pasalamat ka, mahal kita eh. Mas mahal naman kita, no? Nakikipagkumpetensya ka talaga? Gusto ko kasi mas mahal kita kaysa mas mahal mo ako. Di ba pwedeng pantay lang? Hindi pwede. Tumatawag si Sandra. Okay. Oh, nagsiselos ka na naman. Sige lang, sagutin mo na. Sino ba naman ako para magselos? Ay nako, baby naman. Saglit lang to. Huwag ka na magselos dyan. Okay. Hello, baby. Hi, baby! Kumain ka na? Kakain pa lang sana. Sige, magpakabusog ka ha. Opo, baby. Nga pala, baby, mamaya late akong uuwi ha. Pupunta ako sa birthday ng pinsan ko. Huwag kang iinom ng marami ha. Grabe, yan agad ang inisip. Nangangamoy suka ka kasi. Opo, di ako masyadong iinom. Tsaka mag-a-update ako. Good. O sige na, baby. Kakain muna ako ha. Okay, baby. Bye. I love you. I love you too, baby. I love you too, baby. Kala ko ba hindi ka nagsiselos? Nakakainis kasi baby rin tawagan nyo eh. Para di malito. Mahirap na, baka makahalata siya. Bakit kasi di mo patapusin yung relasyon nyo? Hahanap lang ako ng timing. Lagi mo na lang sinasabi yan. Di naman nagkakatotoo. Baby naman, ang hirap kaya na sitwasyon ko. Alam mo naman na suicidal si Sandra, hindi ba? Misa sinubukan ko na makipaghiwalay sa kanya. Pero tinakot niya ako na magpapakamatay daw siya. Naniwala ka naman. Oo, nakakatakot kasi. Gusto ko na talaga siyang iwan pero ayoko madawit ang pangalan ko kung sakaling totoo magpapakamatay nga siya. Eh kailan mo kaya siya iiwan para di na tayo nagtatago? Basta timing lang, baby. Mahal mo ba talaga ako? Oo naman. Parang hindi eh. I love you po. O sige na nga, kumain na tayo. Ikaw ata atong di ako mahal eh. Hindi ka man lang nag-I love you too. I love you too, baby. Nakonsensya ako sa sinabi kong suicidal si Sandra, hindi yon totoo, Papa Dudut. Sinabi ko lamang yon para hindi na ako pilitin ni Bruno na makipaghiwalay kay Sandra. Hindi ko pa kasi alam noon kung kaya ko na bang tapusin ang relasyon namin ni Sandra. Mahal ko si Bruno, yun naman ang totoo noon. Pero hindi ko kayang iwan si Sandra dahil sa hiya. Sinabi ko naman na hindi pa ako readyng mag-out. Kapag nalaman ng lahat na hiniwalayan ko si Sandra dahil nagkagusto na ako sa lalaki, baka husgahan lamang ako ng mga kilala ko. Hindi pa man din ako sanay noon na sentro ng chismis o panghuhusga. Kaya naman dinelay ko ang pakikipaghiwalay kay Sandra. Yun ang madalas na pinag-aawayan namin ni Bruno. Ilang beses na nga ring nakipaghiwalay si Bruno noon sa akin pero nagmakaawa akong bigyan niya lamang ako ng time. Naramdaman kong wala na akong pagmamahal kay Sandra pero hindi ko pa rin siya pwedeng iwan. Kapag kasama ko siya noon sa bahay ay hindi ko mapigilang ma-miss si Bruno. Kaya kapag natutulog na noon si Sandra, pasimple akong tumatakas para puntahan si Bruno sa bahay nila. Bumabalik na lamang ako noon bago sumikat ang araw. Mabuti na lang talaga at mahimbing ang tulog lagi ni Sandra. Kaya ni minsan ay hindi niya ako inabutang wala sa tabi niya. Hindi ko na rin siya nagagalaw, Papa Dudut, mula noong may mangyari sa amin ni Bruno. Doon ko kasi napatunayan na mas gusto kong gawin yung sa lalaki kaysa sa babae.
Lagi na lang akong nagkukunwaring pagod noon, Papa Dudut, at ramdam kong naghihinala na si Sandra. Hindi ko naman kasi mapilit ang sarili kong ganahan noon sa kama kay Sandra. Tulad na lamang noong minsang day off ko at nag-aya siya. Wala akong rason noon para tumanggi kaya nagalit siya, Papa Dudut. Baby? Ano yun, baby? Lambingan tayo, please. Ngayon na? Hindi, next year. Baby naman eh. Siyempre, ngayon. Pwede bang bukas na lang? Bukas na naman. Tapos bukas sasabihin mo bukas ulit. Kailan matatapos ang bukas mo Pagod ako. Posibleng pagod ka. Wala kang trabaho ngayon. Kasi… Saka di ka naglinis ng bahay. Maghapon ka lang nakatutok sa cellphone mo, kaya di ka pagod. Pagod lang ako ng kakaisip ng gagawin sa trabaho para hindi ako matanggal. Sinabi ko naman sa'yo na balak magbawas ng boss ko ng trabahador, di ba? E di maglambingan na tayo ngayon para matanggal yung stress mo. Magandang pang-release ng stress ang Baby, pass muna talaga. Mukhang alanganin din kasi yung ko eh. Akong bahala. Alam ko kung paano yan paganahin at gisingin. Magubad ka na ng shorts mo o gusto mo ako na? Huwag muna, baby! Aba, gusto mo pa atang pilitan ha? Gusto mo roleplay tayo para ganahan ka? Sige, ako yung mapilit na sugar mommy at ikaw naman Baby, yung… please! Pass muna! Naku, tuwing tumatanggi ka, mas lalo akong ginaganahan. Seryoso ko. Babawi na lang ako bukas. Hindi na kailangan bumawi bukas. Ngayon mo na gawin. Baby, manood na lang kaya tayo ng pelikula. Ikaw mamili ng gusto mo. Mas gusto kong panoorin kang nag-e-enjoy Baby, please naman. Hindi talaga kaya eh. Ayoko mapahiya sa'yo kapag hindi umano. Ano yan? Kilala ko yan. Alam ko kung paano siya gisingin. Bata ko yan Seryoso to. Wala ka talaga mapapala sa akin ngayon. Lagi na lang, Jason. Ano bang problema? Bakit ba lagi ka na lang puro dahilan? Hindi ako nagdadahilan. Wala lang talaga ako sa mood. Wala ka sa mood. Araw-araw wala ka sa mood. Ano ba nangyayari sa'yo? Meron ka na bang iba? Sabihin mo lang. Naku, wala no. Mamatay man. Siguraduhin mo lang na wala. Kasi pag nahuli ko kayo ng kabit mo… Wala talaga. Promise. Bakit ayaw mo mag-ano tayo? Bakit? Natatakot kasi ako. Natatakot saan? Baka mabuntis kita. Di ba ikaw nga to nagsabi sa akin na gusto mo na magkaanak tayo? Nagbago na kasi ang isip ko. Kasi may iba ka ng babae, no? May iba ka ng babaeng gustong buntisin, no? Wala nga. Naisip ko lang kasi, wala pa akong ipon. Tapos nanganganib pang matanggal ako sa trabaho. Sana naman maintindihan mo. Plano na natin magkaanak kahit wala pa tayong masyadong ipon, di ba? Narealize ko kasi na importante ang pera kapag bubuo tayo ng pamilya eh. Okay, kung ayaw mo pang magkaroon tayo ng pamilya, edi gumamit ka ng contraceptives para di tayo makabuo. Naku, wag! At bakit na naman? Hindi naman kasi 100% sure na hindi tayo makakabuo pag gumamit tayo nun. Ewan ko sa'yo. Uuwi na muna ako kay na mama. Bahala ka sa buhay mo dito. Iniwan ako ni Sandra para magstay muna sa magulang niya. Hindi ko naman siya pinigilan kasi gusto ko ring malayo sa kanya para hindi ko na kailangang magsinungaling pa. Saka gusto ko ring malaman noon kung mamimiss ko ba siya kapag iniwan niya ako, Papa Dudut. Nung nagstay siya sa mga magulang niya hindi man lang ako nalungkot. Nasayahan pa nga ako kasi mas marami na akong oras na kasama si Bruno. Nakakapunta na ako noon sa bahay ni Bruno nang hindi nag-aalala sa oras ng pag-uwi ko. Hindi rin nagparamdam sa akin si Sandra. Para naman hindi siya maghinala lalo ay tinext ko na lamang siya at sinabing bibigyan ko siya ng space kung yon ang gusto niya. Doon siya nag-reply sa akin at sinabing nasaktan siya dahil sinira ko ang plano naming bumuo ng pamilya. Hindi ako nakasagot doon kaagad. Totoo namang plano namin noon
na magkaroon na ng pamilya. Ako pa nga yung nagsabi na gusto ko na talagang magkaroon ng anak. Kaya hindi ko siya masisisi kung nainis siya sa akin kasi ako yung sumira ng lahat. Hindi ko na nakita sa future ko si Sandra. Hindi ko na siya nakitang magiging nanay ng magiging mga anak ko. Sa tuwing iniisip ko noon ang kinabukasan ay si Bruno lamang ang nakikita ko. Gusto ko noon na magkaroon na kami ng anak ni Bruno kahit ampun lang. Kay Bruno ako nangarap na magkaroon ng pamilya. Nakonsensya ako sa inisip kong yon pero hindi ko mapigilan ang totoo. Papadudot na takot ako sa mga pwedeng mangyari kapag iniwan ko si Sandra. Napatanong ako sa sarili ko kung kaya ko na bang sabihin sa lahat ang totoong ako. Napatanong ako kung kaya ko bang tanggapin lahat ng panghuhusga ng mga tao oras na ipakilala ko na si Bruno bilang karelasyon ko. Wala akong makuhang sagot sa mga tinanong ko sa sarili ko dahil hindi ko pa matanggap ng buo ang pagkatao ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagkaayos kami ni Sandra at sinuyo ko siya na umuwi na para hindi na siya mag-isip na may kabit ako. Sinubukan kong wag man lamig sa kanya para hindi siya makahalata. Pinagbigyan ko na rin siya sa kama at nanumbalik ulit ang tiwala niya sa akin. Pinilit niya akong bumuo na kami ng anak at umuo na lamang ako para tumahimik na siya. Sa tuwing kasama ko noon si Sandra ay wala akong ibang maramdaman kundi guilt dahil niloloko ko ang isang babaeng handang ibigay sa akin ang mundo niya. Hindi ko deserve si Sandra. Sigurado na ako noon. Alam kong makakahanap pa siya ng ibang lalaki na magmamahal sa kanya. Pero hindi ko siya magawang bitawan dahil malaki ang nakikita kong tulong niya para mapaganda ang reputasyon ko sa ibang taong wala pang alam tungkol sa totoong pagkatao ko. Papadudot, pinatagal ko pa ang relasyon namin ni Sandra kahit alam kong dapat na naming tapusin yon. Hindi na nagpumilit pa si Bruno na tapusin ko ang relasyon namin ni Sandra dahil naiintindihan niyang komplikado ang sitwasyon ko. Habang tumatagal din noon ay mas lalong lumalalim ang feelings ko para kay Bruno. Nag-iwan na nga rin ako ng mga damit sa bahay niya para kung sakali mang sumpungin ng lumayas muli ng bahay si Sandra ay madali na lamang na makakapunta ako kay Bruno. Naparami nga ang pagdala ko ng mga damit kina Bruno. Nahalata yun ni Sandra, papadudot, at nung una ay sinabi ko na baka ninakaw ng kapitbahay namin. Pinacheck naman sa CCTV sa barangay namin pero walang nakitang nanungkit ng mga damit ko. Hindi na lamang umimik noon si Sandra. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi na niya inungkat ang tungkol sa mga damit ko. Pero noong isang beses ay hindi na niya napigilan pang magtanong, lalo pat may mga damit para na kong hinahanap niya. Doon ako napilitang gumawa ng dahilan para makalusot. Baby, talaga bang di lalabas yung mga nawawala mong damit? Hayaan mo na yun. Damit lang naman yun. Mapapalitan din yun. Hindi ka naman ganyan dati. Importante sa'yo yung mga damit mo. Habang tumatanda kasi ako, nare-realize kong hindi mahalaga material na bagay. Dati, memorize mo lahat ng medyas mo. Alam mo agad kapag may nawala. Masyado na kasi akong busy para alalahanin pa yan. Lalabas din yung mga nawawalang damit na yan. Makokonsensya din yung kumuha. Baka naman kasi walang kumuha. Oo nga, baka na-misplace ko lang. Ang dami namang na-misplace na damit, baby. Halos wala nang laman yung cabinet mo eh. Puro na lang boxer shorts. Hala, hindi ko napansin. Talaga bang ako lang ang nakakapansin na kumukonti na yung damit mo rito? Hindi ko na kasi napapansin talaga. Busy na rin kasi sa trabaho eh. Baka ako nga lang talaga yung may problema. Oh, yan na naman tayo. Mag-aaway na naman ba tayo? Sino bang gusto ng away lagi? Ikaw! Lagi ka nang aaway. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Nagtataka lang kasi ako sa mga damit mo. Ay, teka. Parang alam ko na kung bakit nawawala yung mga damit ko. Pagbibintangan mo na naman ba yung kapitbahay natin?
Hindi na. O ano nangyari sa mga damit mo? Nasa talyer. Bakit nandun? Nakalimutan kong nagdala pala ako ng ibang damit ko ron nung iniwan mo ako rito sa bahay. Nalungkot kasi ako, kaya doon muna ako tumuloy. Nandito na ako ulit sa bahay. Iuwi mo na lahat. Di na kailangan nandun yung mga yun. Baka mamaya nakawin pa ng mga katrabaho mo. Lalo na yung Bruno. Diba medyo malikot yung kamay nun, sabi mo? Oo nga eh, malikot talaga kamay nun. O di iuwi mo na bukas. Delikado eh. Ay nako, baby, bigla ko naalala. Hindi ko pala pwedeng iuwi muna ang mga damit ko. Bakit na naman? Hindi ko pala nasabi sa'yo, no? Kasi yung boss ko, pinag-i-stayin kami mula Huwebes hanggang Linggo sa talyer. Ha? Bakit? Para raw maraming matapos sa trabaho. Pwede naman kayo makarami kahit stay out kayo ah. Ay, yun din ang sabi ko eh. Ayoko sana kaso nanakot yung boss ko. Tatanggalin daw yung mga ayaw. Grabe naman yung boss nyo. Oo nga eh. Kung may mahanap lang talaga akong bagong talyer na mapapasukan. Gusto mo, tulungan kita maghanap ng mapapasukan mo? May kakilala naman ako baka… Ay hindi na. Okay naman yung boss ko eh. Mabait pero may topak lang talaga minsan. Pwede naman pagtiisan. Pero ayoko magstay in ka ron. Sino naman ang kasama ko rito? Pwede namang dun ka muna sa mga magulang mo kapag wala ako rito. Para naman nakikita mo pa rin sila. Pero Thursday hanggang Sunday ka sa trabaho? Unfair naman yun sa akin. Alam mo naman di ko kaya na di ka kasama eh. Ako rin naman. Lagi nga kita namimiss kapag di kita nakakasama eh. O edi sabihin mo sa boss mo na di ka pwede. Sabihin mo sisikapin mo na lang makarami sa trabaho para di kailangan magstay in. Alam mo naman kailangan ko magpalakas sa boss ko para hindi ako matanggal. Baka naman kasi nananakot lang ang boss mo na magtatanggal. Ilang buwan na rin yung sinasabi yan, di ba? Wala naman nangyayari. Nako, mas maganda na sigurado, baby. Ay, wala ba talagang chance na di ka magstay in? Wala na talaga eh. Sorry baby ha. Ay, okay. Nakonsensya ako noong nakita kong naiiyak na si Sandra dahil sa sinabi ko. Ilang beses niya akong pinilit na kausapin ko raw ang boss ko para hindi na matuloy yung pagstay in ko sa trabaho. Nag-try din siyang maghanap ng pwede kong mapasukan na nag-o-offer ng mas malaking sahod pero lahat yon ay tinanggihan ko. Nirason ko na mahirap makisama sa bagong trabaho. Sinabi ko rin na natatakot ako na baka masama ang ugali ng mga magiging katrabaho ko. Walang nagawa si Sandra kundi pumayag sa gusto ko. Kinuha ko ang ilang mga damit at gamit ko para kunwari ay idadala ko sa talyer. Ang hindi alam noon ni Sandra ay sa bahay ni Bruno ko yon dinala. Papadudot hindi talaga totoong pinag-i-stay in kami ng boss ko. Sinabi ko lang yon para makasama ko ng ilang araw si Bruno. Nakukulangan na kasi ako noon sa oras na magkasama kami. Nananabik na akong makatulog katabi siya dahil kapag kasama ko siya ay masaya ako. Natuwa si Bruno noong nakita niyang dala ko na ang ibang mga damit ko. Namili na rin kami ng ibang kailangan namin sa bahay niya. Hindi ako nagsisisi sa desisyon kong magsinungaling kay Sandra para makasama si Bruno. Nakakalimutan ko noon lahat ng problema kapag kasama si Bruno. Tuwing Thursday nga ay maaga akong umaalis noon ng bahay para umuwi na kay Bruno. Kapag naghahanda nga ako noong paalis na sa bahay namin ni Sandra, ay nakikita ko siyang nalulungkot pero hindi na lamang ako kumikibo. Sinubukan ko na lang na lambingin si Sandra. Sinabi ko na lang na mabilis lang lilipas ang araw at makakasama niya na ako ulit. Yayakapin na lang niya ako noon at ipapaalalang mahal niya ako. Nakaramdam ako ng kurot kapag sinasabi niya yon, Papa Dudut. Nanalangin ako na sana'y may dumating na bagong lalaki sa buhay ni Sandra para bitawan na niya ako. Alam ko kasi na hindi ko kayang ibigay kay Sandra noon ang relasyon na pangarap at deserve niya. Parang malungkot ang baby ko ah. Naalala ko lang kasi yung sinigawan ako nung nagpagawa ng motor kanina, baby. Ano ba kasi nangyari doon kanina, baby? Pasensya na, hindi kita nalapitan kaagad. Nakabantay si boss eh. Mausok kasi yung motor niya.
Pinalitan ko yung valve seal tulad nung tinuro mo sa akin dati. Pero mausok pa rin eh. Sinubukan mo bang palitan yung block at piston set? Yan din yung ginawa ko. Pero mas lalong kumapal yung usok. Kaya ayun, minura ako. Di na nga ako binayaran sa labor ko. Masasakit pa yung salitang binitawan niya sa akin. Kawawa naman ang baby ko. Gusto ko nang mag-resign. Kahit maging helper ng mekaniko, di ko kaya eh. Babalik na lang ako sa pagiging parking boy. Eh di ba sinabi mo nga dati na walang pera dun? Eh wala rin naman akong kinikita sa talyer. Lagi na lang akong binabawasan ng sahod ni boss. Dahil mas marami pa ako nasisira kaysa nagagawa. Hayaan mo, pag day off natin, tutulungan kita makahanap ng trabaho. Eh di ba magde-date tayo sa day off natin? Mansari kaya natin nun. Ah, oo pala. Bili mo ako ng bulaklak ha. Oo naman, ikaw pa ba? Pwede ko bang i-post sa Facebook? Di naman kita itatag eh. O sige, basta hindi makikita ni Sandra. Mahirap na. Alam ko naman. Oh, speaking. Tumatawag si Sandra. Tahimik ka lang muna ha. Lagi naman akong tumatahimik tuwing kausap mo siya. Hello baby. Nasa work ka, baby? Oo nagpapalit ako ng gulong ngayon. Ah, ganun ba? Gusto lang kitang kamustahin. Ayos naman ako baby. Namiss kita. Uwi ako sa Lunes. Okay po. O sige, baby tawag na lang ako sa'yo mamaya kapag wala na akong ginagawa ha. Pasensya ka na, busy lang talaga eh. Okay po. I love you po. Talaga ba? Oo naman po. Sinong mas mahal mo sa amin ni Bruno? Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Huwag mo na akong gawing tanga, baby. Alam ko na yung totoo. Ha? Anong totoo yung sinasabi mo? Talagang di ka aamin? Wala namang dapat aminin baby. Ikaw lang ang mahal ko. Kaya pala wala kang gana makipag-ano sa akin kasi ibang ano yung gusto mo. Baby, mali lang kasi yung oras ng kalabit mo eh. Lagi akong pagod saka… Kasi lagi kang pinapagod ni Bruno, no baby? Ilang rounds ba kayo? Baby naman. Akala ko may iba kang babae. Praning na praning ako. Tapos, malalaman ko na lalaki ka pala. Nakakahiya ka. Baby, wag mo akong pagbintangan ng ganyan. Hindi ako natutuwa. Hindi ako nang bibintang, baby. Alam ko na yung totoo. Alam mo kung pagbibintangan mo lang ako lagi, mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Subukan mo, baby. Subukan mo. Talaga? Nakaka-stress na yung paghihinala mo. Ayoko ng ganyan. Sige, maghiwalay na lang tayo. Sure ka dyan, baby? Oo! Ayoko ng babaeng silosa at praning. Okay. Pasensyahan na lang tayo kapag kumalat, ha? Umalat ang ano? Grabe naman pala yung si Bruno, no? Talagang papagurin ka niya sa kama. Ay, teka, wala palang kama sa talyer niyo. Paano kaya pag nalaman ng boss niyo na nag-aano kayo sa talyer kapag wala kayong gawa? Walang ganyan nangyayari. Anong wala? Ang linaw ng video niyo habang nag-aano kayo. Anong video? Subukan mo kung hiwalayan at ikakalat ko tong video niyo. Baby! See you Monday, baby. I love you. Hindi ako naniwala noong sinabi ni Sandra na may video siya ng skandal namin ni Bruno. Inisip ko na panakot niya lamang yon pero hindi. Sinend niya sa akin ang video namin ni Jason. Galing yon sa cellphone ko, Papa Dudut. Dinilit ko naman kaagad yon after naming i-video ni Bruno ang ginagawa namin. Pero na-recover ni Sandra yon. Natakot ako kasi malinaw at kitang-kitang mukha naming dalawa ni Bruno habang nag-aano. Nakiusap ako sa kanya na wag niyang ikalat at naiyak akong nagmakaawa sa kanya na i-delete na niya yon alang-alang sa pinagsamahan naming dalawa. Pero hindi siya pumayag, Papa Dudut, at ginamit niya ang video na yon para i-blackmail ako na magstay pa rin sa relasyon namin. Sinabi kong lahat yon kay Bruno at kahit siya ay natakot din. Napilitan akong bumalik kay Sandra para hindi niya ikalat ang skandal namin ni Bruno. Sinunod ko lahat
ng gusto niya. Nakipaghiwalay na rin ako kay Bruno dahil yon ang gusto ni Sandra. Wala na akong kawala pa kay Sandra, Papa Dudut. Sa ngayon ay pinilit niyang makabuo na kami ng anak para maging isang pamilya na kami. Ayoko na sa kanya at mas lalo ko ngang naramdaman na hindi ko na siya mahal dahil sa ginawa niyang pang-blackmail sa akin. Pero wala akong magawa. Sa tuwing nararamdaman niyang nanlalamig ako sa kanya ay pinagbabantaan niya akong ikakalat ang video namin ni Bruno. Hindi ko na rin nakakausap pa si Bruno. Lumipat na siya ng ibang lugar at hindi na ako nakibalita pa. Hindi na rin siya nagparamdam sa akin dahil natakot siya kay Sandra. Naiintindihan ko naman siya kung mas pinili niyang lumayo kesa ipaglaban ang relasyon namin. Napilitan na lamang ako magstay kay Sandra dahil sa takot. Alam kong nakagawa ako ng mali kay Sandra pero parang sobra naman atang kabayaran ang manatili sa piling niya kahit alam naming pareho na ayoko na. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Jason.